Hello mga matatanda. Hulaan nyo kung saan tayo pupunta. Tumawag yung misis ko. Meron daw siyang biniling hito. Sobrang 1 kilo. Yun lang, binyahe ko, kukunin ko. Binili lang niya ng 100. Walang ref doon eh. Kaya iuwi natin. Hindi ako nag-gloves, malamig. Wala pa akong jacket. Mainit rin no pag jacket tapos raincoat. Dapat sweater lang. Kasi parang normal pa rin ang pakiramdam ko pag nag-gloves ako, kasi hindi na ako lalamigin pag naka-raincoat ako. May gloves ako dyan pero nakakatamad. Saka nagmamadali na rin ako kaya di ko na kinuha. Sabi ko di ako mag-gloves. Tapos nung lumarga na, sana all tambay. Araw-araw yung tambay mga tol. Dito lang sa sa Pugo, boundary ng Pugo at Tubao, papuntang Agoo. Araw-araw yun tol. Kung wala dyan, nasa kabila. Doon niya nililipat yung upuan niya. Pag mainit doon, pag hapon nandun, pag di na mainit. Pero pag walang puno doon kaya sa hapon lang siya doon. Pag umaga, doon sa kabila. Tanghali lang yata wala yun na nakatambay doon Putang ina, walang trabaho, grabe. Yun na yata yung pinaka-spoiled na putang inang nakita ko. Grabe yun. Mas makapal pa bulbul nun sa akin Di na nahiya. Flex talaga yung niya yung piniflex niya talaga ang pagiging tamad niya putang ina tingin ko kabatch ko yun ewan ko kung yun yung dating mataba, si Christian. Ewan, muli na yata yung apelyido. Kabatch ko noon sa grade 2, grade 3 sa grade 1, grade 2, grade 3 dyan sa private, Catholic dito sa Pugo, La Union na. Uy. Yung ninalantakan nila dun. Pero ewan kasi yung tabi lang nun, yun yung bahay nila Christian. Pero ang taba nun nung elementary kami pero elementary naman, baka pumayat na nga talaga yung nag-aalog na. Kasi spoiled talaga yun abroad yung ama, tapos yung inatang ina. Wala ring trabaho yun yung ina niya. Pero di ko nakikita yung ina niya. Patay na yata Huwag naman sana. Grabe yun nung elementary kami, imported mga chocolate. Hindi nawawalan ng imported na chocolate. Alam mo yung mga hugis yung mga hugis Coca-Cola ganun. Tapos meron rin mga syempre mga kisses ng ibang bansa, saka mga barnuts barnuts. Puta, wala hanggang barnuts lang ako nung bata ako Choco bar pala. Bar choco bar, chocolate bar. Putang ina. Iba talaga pag mahirap na. Di lang sinasabi. Di sanay. Sexy. Bale pala 1 liter lang yung pinakarga natin. Tapos nasa 20 kilometers na ako. 35 kilometers per liter itong CR152
Sa Go na lang tayo magpagasolina. Yung hito nga palang kukunin natin na ano yun, higit daw 1 kilo. Putik. Sakaling luluto ko yun, first time ko magluto ng ano, hito. Ano lang alam ko ng luto ng hito, sa Ilocano, tinuno, ihaw. Pala pagkani kayo ng Baguio, tapos ano, gusto nyong pumunta sa Ilocos, eh dito kayo dumaan, walang iba. Tapos kung gusto nyo ulit bumili ng Baguio, eh doon sa kayo sa ano, daan na Nagilian. Kung naman ay ano, balik na kayo sa Manila, diretso lang. Ba't kaya mga tol, ano, no, pag ano, summer, yung iniisip nating puntahan na long rides, di natin pinupuntahan. Tapos pag bumagyo, pag tumagal yung bagyo, yun na, sayang, pupunta na lang sana ako, sinasabi natin. Tapos ngayon pag tumitila ng ulan, iniisip natin, ako, pag tapos tong bagyo, talagang pupunta na ako dun. Sabik na tayo. Pero pag natatapos na yung bagyo, putik, parang tinatamad na naman tayo. Parang ano, lalo na sa mga ganitong motor, mga nakakangawit, kakangawit upuan, kakangawit hawakan, i-drive. Yung galing Manila na ano, nakapasyo, hanggang ano siya, hanggang Mountain Province, balikan. Niwala ba kayo doon? Posible ba yun? Putik. Ilang oras ba? 8 hours. Hindi lang 8 hours eh, 10 hours. Hindi lang 10 hours eh, 12 yata eh. Oh, sige, sabihin na natin nagsimula siya ng alas 12. Nasa Baguio na siya ng alas 12 ng tanghali. Oh, tapos sabihin na natin 6 hours. Oh, mabilis. Doon na siya sa Mountain Province. Oh, gawin na natin 8 hours. Oh, alas 8 ng umaga. Ay, ng ano, wala, gabi na yun na. Ayos lang gumawa ng vlog yun, no. Pero hindi ko sigurado eh. Ilang oras ba? From Manila. Ewan ko, galing Caloocan yata yun. Ewan, Caloocan o Pasay. Tapos bypass pa. Siyempre, Pasyo, 125cc lang. My God. Kaya nga natin natamanan sa comment section eh. Kahit pa daw kahit hindi ka naka-Aerox, kahit naka-Nmax ka, mahihirap daw, posible daw. Balikan Manila to Mountain Province, tapos balik. Yung CR152, madalas lang tinatakbo ko dito, ganito, 50-50. Pag bumanat 80, down, hindi na ako lumalagpas doon. Kung talagang ano, straight yung daan, tsaka walang mga kasabayan, walang kasalubong, eh 100, gano'n. Laging galit yung makina. Kaya ngayon sinong nagsusugal sa inyo? Ako, never. Kahit anong klaseng sugal mga tol. Naglalaro ako ng ano, ng Tong Eats, Pusoy, ganun, Lucky 9, Pusoy 2, nakalimutan ko na nga Pusoy 2 eh. Naglalaro lang, pero hindi ako
nagtataya kahit piso. Yung waiting minsan lang ako tumaya eh. Loto wala pa. Waiting 5, tumaya ako 5. Bata ako, sabi daw mananalo. Tapos lang hindi ako nanalo, sabi ko, ay, hindi na ako tatay, hindi naman pala ako mananalo eh. Hindi naman pala tuluyan, ganun mindset ko nung bata pa ako. Minsan mo lang akong madismaya, ayoko na la, eh lalo na sugal yan eh. Kasi isipin mo, nagtaya ka ng malaki, sabihin natin 100, sa tingin mo ipapanalo ka. Diba 5 times yata yung panalo mo doon? 5 times ba? 5 pesos, 50 pesos. Hindi ko alam. Ay 20 yata. 4 times. Tingin mo papanalo ka pag ano? Ay hindi. Oh, pag tumaya ka ng ano 500. Sino lugi? Ba't ka naman nila ipapanalo? Siyempre ipapanalo lang nila yung ano maliit. Meron daw yung ano nananalo yung mga malalaki. Pero hanggang chismis lang naririnig ko eh. Wala akong talagang alam na nanalo eh. Tsaka yung mga chismis na naririnig ko pag nanalo ng malaki, yung malaking tinayaan nanalo, tinatakbo ng ano kubrador, kinukubra. Lang yan. Sinong kumita? Sinong nanalo? Hindi ko alam kung talagang tinatakbo ng kubrador o pinapakasalanan lang sa kubrador kasi binubulsa ng ano ng main ng may-ari. Siguro nga minsan pinapanalo nila yung ano tumataya ng malaki kasi isipin mo naman hindi minsan walang nanalong malaki hindi sila mananalo ay hindi sila maniniwala. O di paliit-liit na lang pa 5-5, 10, 20, 50. Yun rin naman palang nananalo. Wala palang chance yung malalaki, di ba? Oh, ganun. Nako, ang lamig tol. Kahit man lang raincoat, chinakit mo. Lamig kaya. Tinatakbo natin 27 kilometers na. Pag na mula sa amin hanggang sa Agoo, nasa ano yun eh 12 kilometro. Ewan ko kung 12 o 15. Tapos yung ano pinaka-misis ko, live-in partner ko, ano 8. Nako, kalimutan ko. Ewan ko kung 5 o 8 kilometers. 8 yata. Basta may measure ko na lang sa 15 at saka 8 eh. Minsan pa nga 16 eh. Para di ko makalimutan. From sa amin hanggang sa ano. Kasi dinadagdag ko rin yung pinapainit yung makina. Siyempre nababawasan yung ano natin. Gasolina natin. Pagpapainit ng makina. Ginagawa kong 16. Tapos hanggang doon 8 kilometers yan sabi kong gano'n. So bali 16 34 kilometers. O di saktong 1 litro lang. Kasi pati yung tricycle ko kasi ano YTX 35 kilometers per liter rin yun. Kasi tricycle na. Nang stock yun ay nung ano single 61 talaga. Inulit-ulit ko. Dalawang 61 tol. Yung tipid. Parang naka-FI. Hanggang ngayon stock yun. 6 years na. Ito magpo 4 years na yata to eh. Stock lang yun. Kaya di ako na mga problema. Never ko ginalaw yung carb nun. Kahit yung sinasabi ng patubig-tubig. Di ako naniwala. Saka yung sinasabi lang lakasan daw yung idle. Gagalawin ko yung idle. Ayaw ko.
Nagka-problema ako dun sa ano, una yung choke. Tumitirik ako, nahihila yung choke. Kaya pag kabili nyo yung YTX, ibahin nyo yung position ng choke, tapos pati yung throttle cable na problema rin ako nung nagwa-wild. Straight nyo. Kasi yun eh, buhol-buhol pa dun sa ano nya eh. Sa dito eh. Sa baba, sa T-post. Buhol-buhol pa eh. Eh ang short na nga ng mga cable ng YTX eh, buhol-buhol pa. Pag ganon. Kaya straight nyo lang. Straight nyo lang, wala nang problema. Tapos isugad nyo yung ano dito, yung adjuster dito sa throttle. Sagad nyo yung adjust pa clockwise doon, tapos dito sagad nyo. Ba, YTX review tayo. Ito naman sa CR152, yung card nalunod. Tumirik talaga ako. Nagpahila pa ako sa tricycle kasi kahit ano lang, ano no, Phillips screw lang, wala pa ako. Tapos yun, yung floater eh mababa eh, ay mataas mababa, basta nalunod. Kaya in-adjust yung floater, bayad ako 70. Tsaka madumi rin, ewan ko ba, matagal yata din nabenta itong unit na to eh, kaya nadumihan sa card. Kasi pinito-pito nung ano eh, batang mekaniko eh. Galing pa sila sa ano, sa San Pascual. Alam niyo yung ano, sa dyan sa ano, sa Tubao, yung isang daanan papuntang Baguio sa Asin, ay ano, sa San Pascual, yung Anduyan Bridge. Nagbike sila, mountain bike, hanggang San Pascual daw sila. Kaya nung nagpaayos ako sa kanya, hapong-hapo. Sunday yata yun eh. Yun lang naman, naging problema ko dito. At saka ito yung throttle rin pala, masyadong ano, mahaba yata. Kasi late yung response eh, kaya hirap ako mag rev match. Pero tinuruan naman ako sa grupo, in-adjust ko rin, sinagad ko rin. Pero kahit sinagad ko, medyo pa rin, medyo lang naman, medyo late pa rin ang response. Pero ayos na, nakapag rev match na ako. Pero kung minsan talaga eh, na dadalawang rev match ako bago pumasok yung ano eh, ewan ko kung yung third gear yata yun. Kung gasolina ba, 31, 35. Aabot to. Aabot to. Yung misis ko ayaw ng chugs to go. Ayaw niya yung walang sauce. Di daw masarap. Gusto yung may sinasawsawan. Bali, yun ba talaga ang mga babae? Siyempre mahilig silang sumusaw. Nasanay, kaya yun lagi ang gusto. Joke lang. Kaya sa ano na tayo, sa Baliwag. Half chicken lang tayo kasi hindi ko natanong kung may niluto siyang ano, fish na naman. Eh pag ganitong tagulon, daming isda eh. Balawag. Ano nga lang tayo. Client parking only. Okay. Oh, dito ako client. Sa Baliwag ako client. Kaya dito ako magpapark. Tingnan natin. Ang balak nito.
Hindi ka man lang mag-signal. Dito may nagkakarera nung araw eh. Nung high school pa yata ako nun, kaya hindi ko inabutan. Tapos nung nagawa yung Anduyan, lumipat na sila doon. Kahit yung mga galing sa amin dito nagkikipagkarera rin dito eh. Tapos ngayon naman yung mga galing dito ang dumadayo doon. Sa Anduyan sila lumipat tuwing gabi. Kareraan sila doon eh. Lapit na tayo. Maambon-ambon na. Dito na lang muna natin tatapusin ang video. Kasi tatago na natin tong cellphone. Baka mabasa pa. Maraming salamat sa panonood. Huli. Laki-laki pantat.